Magandang buhay! Today's recipe, isang napakasarap na classic Filipino dish ang ating lulutuin na talaga namang siguradong magugustuhan nyo. Magluluto tayo ng pininyahang baboy. At umpisa na natin. Hindi pa mainit yung kawali natin, lagay na natin yung ating karning baboy. At gumamit po ako rito ng pork belly. At hiniwa ko lang yan sa katamtamang laki. Gagawin natin dito ay i-braise muna natin or sasangkutsa muna natin hanggang maging brown yung appearance ng ating baboy. That will take siguro mga 7 to 8 minutes para makuha natin yung kulay na gusto natin at saka yung texture. At maganda yan pag moderate flame lang yung gagamitin natin. Tapos, from time to time, hinahalo natin para pantay yung pagkakaluto natin. At saka yung purpose kung bakit binibraise muna natin yung ating karne para magkaroon naman ng konting effect doon sa lasa. Hindi yung usual na gigisa tayo ng bawang, sibuyas, kamatis, tapos lagay natin yung karne. Ito, binraise muna natin, parang nilabas muna natin yung katas ng or mantika ng baboy. Tapos yung mantika na yan ay wag natin itapon at dahil dyan tayo magigisa ng ating sibuyas. Haluin lang natin saglit. At gagawin natin dito ay hintayin lang natin na mag-iba yung appearance ng sibuyas. Tapos lagay na natin yung ating bawang. Yung bawang natin ay tinadtad lang natin yan ng pinong-pino. Ngayon, hintayin lang natin na maging brown yung appearance or light brown appearance ng ating bawang. At the same time, maging translucent yung ating sibuyas. Tapos, lagay na natin yung ating kamatis. At yung kamatis natin ay hiniwa lang natin niya sa medyo kaliitan ng konti para mas madali siya maluto or madurog. Tapos, ibalik na natin yung ating binraise na pork belly. Tapos, haluin natin saglit. Tapos gagawin natin dito ay lagyan natin ng pamintang durog. Ngayon kung wala naman kayong pepper mill, pwede kayong maglagay ng kalahating kutsarita na pamintang durog. At maganda yan pag medyo marami talaga yung paminta na ilalagay nyo. Haluin natin saglit. Tapos lagyan natin ito ng patis. At para sa listahan ng ating mga sangkap at saktong timbang, sinulat ko po sa description box. Ngayon gagawin natin dito ay lalagyan na natin ng pineapple juice. Kahit na anong brand, pwedeng-pwede. Gagamit tayo rito ng 1 cup na pineapple juice. Tapos lagay din tayo ng 1 cup na tubig. And by the way, yung pineapple juice ay isa po rin yung tenderizer. Isa sa tumutulong yan na mas mabilis lumambot yung karne pag nilagay nyo sa pagkain. Tapos takpan natin to hanggang sa lumambot yung ating karne. That will take around 30 to 35 minutes. Tingnan nyo naman, medyo lumapot na yung ating sabaw at malambot na yung ating karne. Saglit lang yan dahil meron tayong pineapple juice na nilagay. Tapos, lagay na natin yung ating carrots at yung carrots natin ay hiniwa lang natin yan sa bite size or parang isang subo lang. Tapos, lagay na natin dito yung 1.5 cup na gata. Ngayon, may isang version nito, naglalagay sila ng evaporated milk or fresh milk. Pero, pwede rin yun. Pero mas masarap pag gata yung nilagay natin. Tapos, lagay tayo ng isang broth cubes para ma-enhance pa yung flavor ng ating sauce. Lagay tayo ng asin. Tapos, haluin natin saglit. Gagawin natin dito ay tatakpan lang natin for another 3 minutes. Tamang-tama lang yun para lumambot yung ating carrots na nilagay. After 3 minutes, ang ganda na ng sauce natin. Medyo malapot na, medyo creamy na siya. Lagay na natin yung ating red at saka yung green bell peppers. Tapos lagay na rin natin yung ating pineapple slices. And iwasan nyo na gumamit ng sabaw ng pineapple slices na nabili nyo, yung nasa lata. Huwag nyo gamitin kasi may mga preservative dyan. Tawag dyan ay brine.
So, I do recommend na bumili na lang kayo ng separate na pineapple juice. At pinakuluan lang natin saglit, siguro mga 30 seconds. At pwede na natin yan ilagay sa ating serving plate at i-enjoy yung ating napakasarap na pininyahang baboy. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like and share the video. Tapos kung bago po sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Thank you for watching at ito ang Kusina ni Dan Levy.